Hello, welcome to um, Libra, Philippines. So this is our reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Check your natal chart. Okay? Um, hindi to magre-resonate sa lahat Kasi hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Pero okay lang yon. May mga next readings pa naman. By the way, kung gusto mo magpa-personal tarot reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook, sa Messenger. Feel free to donate sa kanya kasi by December 23, pupunta na naman siya sa orphanage sa Bahay Ampunan. Pwede kayo sumama kung gusto ninyong magbigay or share love dito sa mga batang nasa orphanage. Okay, let's start your reading. This is for the sign of Libra. Meron din pala akong TikTok account, guys, Pwede mo ako dun i-follow. Nag-share ako dun ng mga tarot readings din. And, yeah, please do follow me there. And also, kung gusto mo magpa-palm reading, meron ako mga binibentang bracelet sa TikTok. Check my TikTok shop. Tapos doon, pwede ka mag-avail ng PO bracelet. May kasama na siyang free palm reading. Okay, let's start your reading. 9 of arrows, 7 of stones, 8 of arrows. Bottom of the deck is the ace of vessels. Okay. Nakakita ko sa'yo dito ng parang recently or nitong mga nakaraang buwan or maybe nakaraang linggo. Pwedeng sobrang sakit or hirap ng pinagdadaanan mo. Yung iba ngayon pa lang pinagdadaanan yan. Sobrang hirap, sobrang sakit. With the 9 of arrows, this challenges in your life, na parang wala talagang binagsak, para kang pinagbagsakan di ba? But for now, you are healing. Okay? Nakikita natin na tinatry mong i-overcome yung mga challenges or itong sakit na naramdaman mo. For some of you, ito ay may kinalaman sa usaping health. Yung iba naman sa inyo, pwedeng challenge lang sa buhay mo, problem na dumating sa'yo. Maybe yung iba may kinalaman din sa usaping love with the Ace of Vessels. And ngayon, nakikita natin na possible na nagsisimula ka ulit with the Ace of Stones. And I feel like yung iba may pagsisimula na nangyari na pwedeng for now, hindi mo kayang umalis sa sitwasyon na kung nasaan ka ngayon. Okay? And, pagdating sa love, sino itong person na kakonect mo? Alamin natin yung energy niya. The person that you're dealing with pagdating sa love for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Spirit guides, angel guides for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter, Libra. Who is this person that you're dealing with for the sign of Libra? Thank you, Spirit guides, angel guides. Okay. You do have here the Four of Swords. The hanged man is here. Three of Pentacles. The Five of Wands. Okay. Bottom of the deck is the Nine of Swords. For what I can see here, this is the person na minahal mo. Minahal mo tong taong to. But, nakakakita tayo dito ng person na parang walang ginagawa pagdating sa connection na ito. Na oo, mahal mo siya, minahal mo siya, but then pwedeng hindi kanya tinulungan, hindi kanya sinamahan, or hindi siya nakipag-cooperate sa connection na to. Hindi siya nakipag-connect. And then, with the 9 of arrows, pwedeng naramdaman mo na wala na talaga siya. Naramdaman mo talaga na wala na talaga ng taong to. This person is actually waiting, pero at the same time,
Maraming challenges sa buhay niya ngayon. Maraming challenges. Maraming challenges, ikaw may challenges ka na rin eh. Pero itong person na ito, may nakakakita tayo dito ng pag-aaway, pagkakagulo. Nakakita ko ng this person is tinatry niyang sundin kung ano yung mga sinasabi sa kanya ng mga tao sa paligid niya. This person, nakukulangan ako sa kanya ngayon ng inspiration. Okay, pwedeng may separation na nangyayari sa inyo pero hindi siya nai-inspire sa mga ginagawa niya ngayon. I'm feeling like this person is having realizations, having, para kasi siyang nasa nightmare or yung buhay niya ngayon parang isang bangungot. Nakakaramdam ako sa kanya na ngayon siya nagigising sa katotohanan. This person is focusing on work, career, and I could be dealing with someone who is already successful or kahit pa paano may mga narating na sa buhay. But for what I can see here, itong person na ito, hindi siya okay. Definitely hindi siya okay ngayon. Ay, sorry. Ibang card yung gagamitin ko. I want to know kung ano yung mga nasa isipan ninyo at emotions ninyo nitong taong ito. Spirit guides, angel guides for the sign of Libra. Mga nasa isipan ninyo at emotions ninyo nitong taong ito. Tell me please for the sign of Libra. You do have your healthy choices. So, clock is also here. Disorder rose. Nakakaamoy ako ng amoy. Ang tawag dito. Ayoko magbanggit ng brand eh, pero wala akong ibang alam. Wala akong alam na ibang itatawag dito. It's like century tuna. So I don't know if you're dealing with if you're eating century tuna or kumain ka ng something na malansang dilata ganyan. Hindi naman pwedeng dilata. Yeah. So anyway, your emotions, you do have the Cupid's arrow. For what I can see here, pwedeng sa ngayon, you want to be happy. So, you're loving yourself, taking care of yourself, making healthy choices for yourself. Hindi lang sa love, pati sa buhay mo overall. Pwedeng ang focus mo ngayon is paano maging mas healthy, mas maging maayos, maging mas maganda ang aking sarili, ang aking pamumuhay, ang aking health. This is you na you're trying to heal, you're trying to make changes sa buhay mo, sa lifestyle mo para in the future mas maging masaya ka or maging mas healthy ka. I feel like you're trying to cut off here with the sword and rose itong mga hindi magagandang mga so more on self-love actually. Mahal mo yung person na ito or minahal mo siya but for now you are focusing sa mga bagong dapat mong gawin or ayusin sa buhay mo. And how about your person? Yeah, definitely you're loving yourself. So etong person na ito, alamin natin ano naman yung nasa emotions niya patungkol sa'yo. Ano yung emotions niya tungkol sa'yo? Spirit guides, angel guides for the sign of Libra. Anong emotions ng taong to patungkol sa'yo? You do have your self-indulgence and the snake. Okay. Girl talk is here. I want to clarify the girl talk. Mirror. Oh, girl with a snake. Okay. You could be dealing with a person in a relationship with someone pero parang nagagamit or ginagamit siya. Feeling niya is nagamit siya. Feeling niya is wala na siyang kawala dito sa taong ito. This person is like trying to heal din eh. Alam mo sa totoo lang, itong person na ito, nagpo-focus siya sa work, nagpo-focus siya sa sarili niya, pero itong person na ito is like there's this other woman na pwedeng nagkakaroon ng communication sa kanila or pwedeng even marriage or maybe pagsasama or maybe relationship. This person
I feel like ginamit niya lang yung person na yon para makamove on sa'yo, but then hindi nangyari, or ang nangyari mas lalong naging malala dahil hindi niya expect na yung kanyang relationship or yung connection na yon is magbibigay lang ng sobrang hinanakit or hinanakit, or parang hindi magandang sitwasyon sa buhay niya ngayon. Okay, parang nagbibigay lang ng challenges sa kanya ngayon. Katulad na nga yan, nagbigay ng malaking pagkakagulo or pag-aaway sa kanya. This person is hindi siya happy sa relationship na meron sa kanila nitong person nito. I feel like itong person nito, gusto niya ng separation, gusto niya makipaghiwalay, gusto niya i-clear yung kanyang energy. You do have here the sword and rose. So, for some of you, itong person na ito is currently cutting you off. Kina-cut off kanya sa ngayon. Itong makakapagpasaya sa kanya is ikaw. But tinatry kanyang i-cut off ngayon because of this karmic relationship. I don't know kung may marriage na involved dito, but for some of you, maybe there's a soulmate connection sa inyong dalawa nitong person na ito, but yeah, take only what resonates. Kanya-kanyang focus kayo sa mga kanya-kanya ninyong sarili, oh. Pero, kung ikaw, kina-cut off mo itong mga pangit, yung masama, yung hindi makakatulong para sa'yo, sa kanya naman, sa ngayon, hindi niya magawang maalisan. What will happen in the near future for the both of you, for the sign of Libra? You do have here the blasted oak, the blasted oak, the 5 of vessels, and you do have here the guardian. Bottom of the deck is the 4 of bows. Okay. And then pagdating sa person mo, what is the future for this person in the near future? Please, for the sign of Libra. You do have here the Knight of Swords, the World, the 9 of Cups, and 8 of Cups. The Page of Wands is here. With the blasted oak, I can see possible na ikaw ay I don't know. It feels like you will be ending something in your life. Pero yung ending na yon makakapagpa-saya sa'yo. For some of you, pwedeng you will be getting out of your comfort zone. Yung iba sa inyo, pwedeng ang i-end mo is yung sa sarili mo, yung takot, yung hiya sa sarili mo. And I can see na mas magbe-benefit ito sa'yo. Like, pag tinanggal mo yung hiya mo in the near future, pwedeng with the guardian, there are people around you na pwedeng makita kung ano ka talaga. And then with the 5 of vessels, this changes na gagawin mo sa sarili mo, like kind of ending sa sarili mo, ay magbe-benefit, makakapagpasaya sa'yo, and I can see that you will be more protected. Okay? Because nakikita natin na ang binibigay mo sa mundo is like love, and you're just having fun, you're just sharing this happiness sa iba, and pwedeng hindi ka ganun dati eh. Okay, nakikita natin na talagang this is you na magko-concentrate ka na lang sa positivity and magfo-focus ka na lang sa mga happiness. I can see possible celebration in the near future. And, yeah, itong celebration na ito, it will be very fun. I can see a lot of dancing kind of energy. So, like, syempre magka-Christmas, so pwedeng may kinalaman doon. But, I can see a lot of food, a lot of celebration, talaga. But, anyway, everyone will be happy.
including you, including these people na parang feeling nila ang laki ng nawala sa kanila. Like, I can see them na magiging malaki yung contribution mo para mas maging involved itong mga taong ito sa buhay mo. Like, they will protect you. They will teach you. They will help you sa kung ano yung mga dapat mong pagdaanan sa buhay mo. Like, they will tell you kung ano dapat mong gawin para ma-achieve mo yung goals mo, yung target mo. And it is because ipinakita mo sa kanila kung ano talaga yung totoong ikaw. And that is in your near future. Pagdating sa person na ito, I can see possible messaging mula sa taong ito, and I can see may kinalaman yun sa pag-travel. This person is going to message you soon. This person is going to reveal his or herself to you with the 9 of Cups. And let me clarify this. I-reveal or ipapakita niya talaga, magpaparamdam sa itong person na to. The Empress is, and the 7 of Cups is here. You are this person's like inspiration, parang maganda or sobrang like you are very addicting para sa taong to. Like, I cannot resist you. And gusto niya kasing kumawala sa third party, sa karmic relationship. And tell me about the relationship nila before niya i-reveal ang sarili niya sa'yo. Tell me about the relationship. You do have the Strength card, the Lover, the Fool, and you do have the Lovers and the Wheel of Fortune at the bottom of the deck. Natawa lang ako. You know why? Kasi itong person na ito, tsaka siya magte-take ng risk sa'yo pag na-realize niya kung ano yung meron there's family na involved eh. So, pwedeng i-reveal or magpaparamdam or magpapakita itong person na ito and marirealize niya kung ano yung pagkagusto niya talaga sa'yo once na-experience niya na or nakilala niya na, nakita niya na ng lubusan kung ano ba talaga ang pamilya na meron doon sa person na kakonect niya. So anyway, thank you for watching. I love you all and bye-bye.